buhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan, Kay Saya. Ayan mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong pangtunghay. 35 watchers agad tayo ha. 35 watchers, imagine. Salamat po, no? Isang classroom na ho yan sa maraming pamantasan. Pero alam po, dadami pa ho tayo hanggang maya-maya, no? So, salamat ni Camerhenyo. Salamat po, no? Sa inyong panonood, no? Kumusta po kayong lahat? Paulo Garcia is watching. Paulo Garcia, namimiss ko na kayo, pati mga kaibigan mo, no? Na sina, yung dalawang ano sila? Dalawang Kayla. Yung dalawang Kayla. Kumusta na yung dalawang Kayla na kaibigan po natin? Marami pong salamat. Una sa lahat, syempre, gusto ko pong batiin. Syempre, babatiin po natin, wala pong iba kundi batiin natin yan. Xiao Chua, hello. My sister Xiao Chua, JR Ababaw, says Espiritu. Hello, Joseph Petrona, 45 watchers, Ali Tongkat mula sa bayan ng Llanera. Ali Tongkat, siya pala yung laging nanonood sa atin, si Ali Tongkat. Siya po pala ang municipal administrator ng bayan ng Llanera. So maraming po salamat, Sir Ali Tongkat. Naalala ko, hindi ko alam na ikaw pala yun. Diba? Si Jo Lazaro, kakamiss ito. Shoutout Dr. Xiao Chua. Johanna Prenda alias Mary Grace Dolotolias Rivera. Debbie Karen Gelsano, yan, yung Wonder Pets, no? Yeah, Xiao Chua, good evening, Doc. So, syempre, binabati natin ang ating mga kaibigan, no? Sa Vibal Group, no? Sa Vibal Group, syempre, wala akong iba, kundi ang ating mga kasama, si El Presidente Gaspar Vibal, Christine Mandigma, Rio Brehino Lim, Kim Carl Laurente, Venice Balboa de la Cruz, Jessa Pomar, Sara Sunga, Richard Laildinho, at syempre, Bujay Sedutan. Salamat po. No? Una sa lahat, siguro, dahil napakalungkot po na balita ito na natanggap natin itong mga nakaraang araw, ay ibabalita ko muna po sa inyo. Of course, nais ko pong ibalita sa inyo ang pagpanaw ng isang kaibigan natin, Dr. Victor Paz, isang arkeologo. In fact, isa po siyang susing arkeologo ng bansang Pilipinas, mga kaibigan. Naging mabuting tao po sa napakaraming mga kasamang scholar tulad ko. Sa maraming pagkakataon ay nagkaroon kami ng mga palitan. Hindi ako close sa kanya, but he made me feel that we share a same sentiment for culture. So, hindi ko alam kung makakapunta ako sa burol niya dahil napakaraming gawain. Sisikapin ko. Pero, yun na nga, kung meron po kayo, siya po ay namatay noong September 7, 2024. At, hindi pa po siya, 1967, no? Wala pa po siyang sa retirable age. Pero malaki po ang kanyang ambag bilang isa sa mga haligi ng UP School of Archaeology. Opo. So, kung kayo po ay nais makiramay, mula ngayon hanggang bukas, hanggang alas 10 ng gabi, from 10 a.m. to 10 p.m., sa kanilang residensya sa 61 Agoncillo Street, Area 1, UP Campus, Diliman, Quezon City. At sa September 11 po ang cremation and inurnment at para ho sa pamilya ito, no? So, yun po, no? Victor Paz, salamat po at paalam. Malaki ang ambag niya sa mundo ng arkeolohiya, mga kaibigan. At yung network na naitayo niya ng mga arkeologo dahil sa ASP, dating ASP ngayon ay School of Archaeology, no? Nalungkot po ang napakaraming tao dahil dyan. So, yan. Anyway, salamat po. Gayon din, tandaan po natin na nalalapit na po ang nais ko pong i-promote
ang Philippine Historical Association Conference. No, yan. Philippine Historical Association Conference, no. Pwede po niyo tignan yung FB ng Philippine Historical Association. Ayan, para makita natin yung mga detalye sa gaganaping kasaysayan ng kasaysayan, mga historiografiya ng kasaysayang Pilipino mula 1955, 19 to 21 September 2024 sa University of the Philippines, Los Baños. So yan po ang ano natin dyan, ano? Salamat po. Sa yan, ako po ay isa sa mga speakers. Ayan, isa po ako sa mga speakers at yan po yung mga detalye. Kasama natin sa plenary si Dr. Manny Calairo, yan, Xiao Chua, Roderick Habar ng Los Baños, Dr. Nita Churchill at syempre si Dr. Maria Luisa Tika Magay. May mga parallel session po sa second day at meron pong tour ng third day. Ayan. So, tingnan nyo na lamang po. Nandyan po yung registrasyon. Tingnan nyo na lamang po sa Facebook ng Philippine Historical Association. Ngayon din, of course, ngayong week na to actually, magbubukas na po, mga kaibigan. Busy-busy po ang mga taga-Bibal Group, mga kaibigan. Bakit po? Ay sapagkat nalalapit na po, ngayong week na ito, ang tinatawag natin na The Great Manila International Book Fair. Grabe, mag-book fair pala, inubos ko na yung pera ko sa dami ng binili kong libro. Charot! Okay. Ayan na po, ayan, 2 days to go. 2 days to go. Sabi ng Bibal Group, 2 days to go, ayan. Ano yung 2 days to go natin? May paalala po, may book launching po tayo ng More Mindanaon Than We Admit. Ayan, ang ganda, More Mindanaon That We Admit. Galing. Sana po ay makasama namin kayo. May mga tertulya po nagaganapin, tertulya. At sa tertulya po sa Biyernes, actually, ako po ay isa sa mga hosts. So kapag pumunta ho kayo, talagang ay ito, tignan natin. Tignan nyo to. Isa sa mga isa sa mga tignan natin yung mga activities sa book fair. Ito po, ayan Hot of the Press, edited by Rolando Borinaga and Cornelia Lichao Kufung. Forward by Isan Juan. The Conquest of the Philippines by the United States, second edition by Moorfield Story and Marshall P. Lichao ko. Ang galing, yung Marshall Lichao ko, magaling na tao yan, ha? Pasubo po, pasensya kasi kailangan ko mag-merienda. At baka ako'y mangisay na lang dito. So ayun po, nakikita natin, ang dami pong events ng Bibal sa darating na sa darating. Ito po, kung gusto niyo po ng ticket para sa Bibal, para sa sa MIBF. Alam niyo may entrance fee ang MIBF at minsan pipila ka po. Pero kung gusto niyo po, i-print niyo ito at gupitin. I-print nyo lang ito at gupitin at kayo po ay magkakaroon ng pre-entrance sa Manila International Book Fair. Ang galing! Hindi ko ba napakaganda pong ideya niyan? I-print nyo lang at gupitin. Ayan. So yun, ang galing po. Salamat Bibal sa regalo nyo ito sa atin. So, yan po mga kaibigan ng ating mga aabangan. Ayan. Meron po a visual guide to Philippine ancient history. Nako, sana all. Sana all meron po nito. Ganda nito. Bagong-bago. Edited by Vicente C. Villan. Galing. Napagaling. Salamat po. Ganda. Si Dr. Villan, napagaling po na scholar niyan. So, ayan pa, Philippine Cinematic Art. Napakarami yung aabangan, mga kaibigan, bagong mga publikasyon. Di ba? By Andrea Peterson, Gaspar Bibal.
Kasama yan sa 50 Shades of Philippine Art. Galing. Alright. Wow. Wow. Ang dami pong mga magaganda na mga bagong aklat. Meron po ito, hot of the press ito. Colonial Philately by Jose Eliazar Jobers Bersales. Ayan. Ano pang inaantay natin? Pumunta ho tayo. Siyempre, ang hintayin natin yung opening. Ano pang hinihintay natin? Kundi, planuhin na ho natin ang ating pagpunta sa Manila International Book Fair. Okay? Basta pa tayo ng mga pagbati dito bago tayo pumunta sa ating topic. Ayan. Joanna Pendalias, Mary Grace de Lotolias Rivera, Debbie Karen Gelsano from Siargao. No? Good evening po, watching from Aklan, Jen DS. Makasaysayang Bibal po, Professor Dr. Xiao Chua, Mabuhay Ka Anak Ko by Vilma Briones Chua, watching from Tarlac City. I love you, Mama. Achilles Rosas Naputo, Ryan Menina, watching from Santa Rosa, Laguna. Grace Nevado, good evening, Dr. Xiao. Salamat po. Ayan, thank you so much for all the greetings. Yan, salamat po. Mika Merenyo, syempre. Sa aking girlfriend, na nasa likod ko lang ngayon, si Noela Mai. Yes. Sige. So, ano muna, no? Magpatalastas muna tayo para makakagat-kagat naman ako ng konti dito. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Huh? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasa naman kang mayaw? Nasa naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung ads sa Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Siyempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi umugot ka na laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang bulkang mayon. Sabi ko sa'yo eh. Yun, mga kaibigan, no? Badong Alonso. Shout out. Chiclet Fraser, magandang gabi, Doc Xiao. Francis Pesons, regards from Cebu City. Of course, Sir Francis. Hello po, miss na po namin kayo. Salamat po. Badong Alonso ng Atom. Sa lahat na kasama natin sa Atom. Salamat, Grace Nevado. Hello po. Good evening, Dr. Xiao. Ryan Menina, watching from Santa Rosa, Laguna. Achilles Rosas na Achilles Rosas Naputo. Ayan. Salamat po sa inyo. Teka, meron akong padadala na link para mapanood din niya ako. Sige. Teka lang. What was happened? Ayun. Okay, good.
Actually, babatiin ko rin sana si Miss Michelle Elgendi. Ayan, Miss Michelle Elgendi ng San Pablo City, no? Laguna. Salamat po, no, sa inyong kabutihan sa akin. Ayan, thank you, thank you. Thank you, Badong. Thank you. Secret Rachel, ang tanong ko, ikaw ba ay bubblegum? Charot, charot po, charotism. Oo. O, sige. O, puntahan na natin yung topic natin. Ang topic natin ngayon, di ba? We're talking about, this part 3 already of a series, we're talking about paano ba sinulat ang kasaysayan ng Pilipinas. What is historiography? So, meron tayong pagsusulat ng history. Ang historiography ay kasaysayan ng kung paano ba sinulat ang kasaysayan. Yan. Yan ang historiography. How did we write history? M. Antonino Patsikoy ng Nueva Ecija. Yes. So, natapos tayo, di ba? Pinag-usapan natin yung panahon ng ating mga ninuno, yung oral histories, yung mga oral traditions, na tinatawag nila. Nila. Oral traditions nila, no? Na tinatawag natin oral traditions nga. And then pagdating ng Spanish, dumating yung writing, dumating yung perspective ng Spanish, ng kasaysayan, sinulat nila yung kasaysayan sa perspective nila. Tapos, of course, dumating ang mga Pilipino at sabi nga ni Seo Salazar, ang tawag dito, pangkaming pananaw, pinagtanggol tayo, tinawag yung sinulat yung ating kasaysayan ng mga propagandista, pero sa wikang banyaga. Until eventually, ang mga tulad ni Andres Bonifacio ay nagsabi na isusulat nila yung kasaysayan sa Pilipino. O sa Tagalog, I mean. Sa wikang naiintindihan ng tao. Subalit, pagdating ng panahon, darating ang mga Amerikano, di ba? Magkakaroon ng mga American scholars na titignan yung kasaysayan natin sa kanilang pananaw, na sila yung nagbibigay ng ginawa, na sila yung nagbibigay ng magandang buhay, pero magigiit ang ating pananaw. Sa wikang Spanish man yan, tulad ng ginawa ni na Epifanio de los Santos, halimbawa, o kahit sa literatura, sa ginagawa ni na Lope Casantos, halimbawa. No? Pero lilitaw din yung academic turn ng historiography sa Pilipinas. So, imbis na popular, like, kailangan may methodology, kailangan may footnoting, kailangan may citing of the sources, diyan napapasok yung mga nasa positivist tradition na tinatawag natin na sila yung mga traditional historians. Yung talagang tinitingnan yung bawat yung kung ano yung nakasulat sa dokumento, yun yung ikinikwento at dapat ganun evidence-based kasi. Little interpretation, although sa totoo lang, hindi totoong walang bias o walang interpretation kasi the way you choose what to put actually is already an interpretation in itself and a bias in itself. What to choose from the many facts there. And even when you are just relying on the document itself without explaining it, it is as if you are taking the perspective of that document. Di ba? So parang ganun lang yun. Kasi nga, yun yung training ng mga traditional historians na tinatawag natin. But, eto na nga, may mga historians na ganyan nga. So papasok yung gera, yan yung dominant historiography at that time, yung mas positivist. So World War II yung ating di ba? Yung kumbaga after World War II. So no, after na matapos ang digmaan, basically ang mga historiador at that time, sina Leandro Fernandez, yan yung mga traditional historians. Yung tradisyong Fernandez, Zapra, Nicolas Zapra at Gregorio Zaide. No? Mga galing din sila, many of them nanggaling sa UP Department of History. No? Noon senior ng si Zaide ng konti kay Teodoro Agoncillo. Pero tandaan natin, si Teodoro Agoncillo nagsulat na nung panahon ng digmaan ng libro ng kasaysayan kasama si Gregorio Zaide. So imagine niyo dalawang dakilang historiador, Gregorio Zaide at Teodoro Agoncillo, ay nagsulat ng libro sa wikang Tagalog, wikang Tagalog at that time. No? So, yun po, no?
Yun yung makikita natin dyan. Now, eto na nga, no? Ano ba yung konteksto ng, kasi yung pagsusulat ng kasaysayan, hindi yan malalayo sa politika ng panahon. Hindi malalayo yan sa politika ng panahon. Tandaan yung mabuti yan. Diba? So, siyempre, ano ba yung konteksto ng post-World War natin, mga kaibigan? Siyempre, ito yung panahon na merong culture wars. Ano yung culture wars na nangyayari? Itong culture wars na to, ito yung panahon ng Cold War. Sa buong mundo to, So yung Cold War, alam natin to, ito yung panahon na naglalaban after the war, di ba? Nagkampihan yung Unyong Soviet, Estados Unidos at yung Britanya para patalsikin yung mga Axis, sina Hitler, Germany, Italia, Hapones, sa buong mundo. Pero nung sila ay nagnanalo na, hinati din nila yung mundo. So yung mga US and Britain, no, sila yung tinatawag na parang First World, Western World. Tapos yung communist bloc, yung mga napinaunguna ng Soviet Union at iba pa, sila yung nasa Eastern Europe. So, nahati yung dahil sila ngayon nanalo sa digmahan, hinati nila yung Europa, hinati nila yung Alemanya, hinati nila yung Berlin, at kahit sa Asia, hinati din nila yung Korea, hinati nila yung Vietnam, kasi pareho silang nanalo. Buti nga, hindi nila hinati yung Pilipinas kasi mga Amerikano lang naman yung pumunta dito. To help liberate us, although with the help of the guerrillas. Di ba? So, ibig sabihin nun, nahati yung mundo, nagkaroon ng, sabi ni Winston Churchill, the Iron Curtain descended, and nagkaroon ng parang, parang it's either with you're with the Americans and the British, which is the free world ang tawag nila, or what we call the First World, or you're with the Soviets of the communists, which included at that time China, although eventually maghiwalay din yan with Russia. With China, Russia, the communist bloc. So, at that time, walang major shooting world war, but at that time, the world was under threat because there was like may nuclear power siya mga yan. It was a Cold War. But it was not only a Cold War with diplomacy and politics, but also ideologically. So dahil ang alam natin na yung free world supposedly itinataguyod niya yung democracy, supposedly democracy, but it's actually free market capitalism, 'di ba? Free market capitalism, which means may pagkaano yung free yung laissez-faire economics, 'di ba? No, walang government intervention. But also opposite of that is yung controlled economy, communism, 'di ba? Socialism and the like, no? So, kumbaga, ito yung panahon na eventually sasabihin ng Estados Unidos, yung komunismo, yung modelo ng gobyerno ng Soviets ay hindi dapat na i-adapt ng mga bansa. Dahil dominant siya, ibibigay niyan sa kanyang mga kapanalig. So, supposedly, the Philippines is part of the neutral. Ang tawag sa atin, third world. No? So, may first world, US, Britain. Second world, you have the Soviet bloc. And the third world ay tayo. Supposedly, the neutral ones. Pero alam naman natin na despite that, the Americans still wanted to interfere in the Philippines kasi ayaw niya ngang maging komunista ang Pilipinas. Dahil sa Southeast Asia, kaya nakikialam siya sa atin, the Southeast Asia, the dominant factor or the reason why nakikialam ang Estados Unidos sa Pilipinas noon ay dahil naniniwala siya doon sa domino, yung falling dominoes theory. At ano yung yung falling dominoes theory? Yung falling dominoes theory, naniniwala siya na kapag ang Vietnam halimbawa o ang Korea ay bumagsak sa mga komunista, yung buong Vietnam at yung buong Korea ay bumagsak sa mga komunista, ang buong Timog Silangang Asya ay magiging komunista. So, ibig sabihin, sinusuportahan ng Estados Unidos yung mga administrasyon na maka-Amerikano, maka-demokrasya at anti-komunista. Okay. Dito napapasok yung politika sa pagsusulat ng kasaysayan. Kasi ganito yun. Okay.
ah, meron pong nanalo noong May 1956. No? O 1956 ba ito? Actually, hindi, no? 1947 to 1948 pa nangyari yung contest. Ito yung contest of the Republic, no? 1947 to 1948. At mga judges, no? Jaime de Vera, Eulogio Rodriguez, Faustino Aguilar, all reliable historians, well-known man of letters, and loyal public servants, sila po ay nanalo, no? May nanalo na sa Andres Bonifacio Biography Contest. Okay, so ang contest, sumulat ng isang biography tungkol sa bayaning si Andres Bonifacio. 1947 to 1948. At ang nanalo po sa kanila ay yung tinatawag na Revolt of the Masses ni Teodoro Agoncillo. Okay. So ito po, ito na yung rise o bagamat nagsusulat na si Teodoro Agoncillo noon pa man, ito na po yung rise ni Teodoro Agoncillo bilang isang historiador in his own right. No? Nanalo siya sa contest, no? The Revolt of the Masses, pero hindi po agad na-publish yung kanyang aklat. No? Bakit po? Because in 1948, no? In 1948 up to 1956, pinagbawal pong i-publish ang librong ito. Bakit? Sapagkat nung ito po ay pinaniniwalaan nila na komunistang aklat. So ni Red Tag po, ito na nga yun, ni Red Tag, itong aklat na Revolt of the Masses ni Teodoro Agoncillo. At isa sa pangunahing ng Red Tag at talagang ayaw i-publish ito nung naging pangulo siya ay si Ramon Magsaysay. So, mahal natin si Ramon Magsaysay, di ba? I mean, mahal na mahal ko rin si Ramon Magsaysay, pero at that time, you have to understand na talagang nag-iingat sila nun na mag-spread ang communism. At ang feeling nila, ang pag-highlight kay Andres Bonifacio ay also a way of, shall we say, drumming up communism. Parang ganun, parang iniugnay yung makamasa, Revolt of the Masses. In fact, hindi naman tinawag na masa nung panahon na yon. Ang mga Pilipino, ang mga mahihirap, hindi sila tinatawag na masa. Pero dahil nilagay yung Revolt of the Masses, Revolt of the Masses, ay parang, wow, komunista yan, masa eh. Masa na yung pinag-uusapan. Ano na yan eh, yan na hindi ba yung sinabi na yung Communist Manifesto ni Karl Marx? Diba na workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains. Eh, masses yan eh. Oh. So, yun yung makikita natin dito. Sandali, meron akong hinahanap na isang sinulat ko nun eh. Para maliwanagan tayo. Aguinaldo Magsaysay Agoncillo. Tingnan natin kung saan mahahanap kong dokumento ito. Okay, there we go. Meron akong ibabasahin dito na isang artikulo. Okay? Tungkol sa pang-red tag na ito. Di ba? Ayan. So, ayan. Okay. Prior to publication in 1956, Agoncillo's work won the Republic Biography Contest on Andres Bonifacio from 1947 to 1948. In the new preface of the 1976, no, Agoncillo detailed how, because of pressure from anti-communists, remember this is the time of McCarthyism, President Ramon Magsaysay tried to suppress the book for being allegedly pro-communist. A debate ensued in the newspapers at that time, which made Senator Clavo M. Recto express to Agoncillo there was a case to build against the president's action due to the constitutional right to freedom of expression. Respectful of Recto, Magsaysay created the Cabinet Committee of Three, who eventually recommended that the right to publish the book be transferred from the government to Agoncillo. Then, pro-Catholic sectors asked Agoncillo to tone down the anti-friar rhetoric. Magsaysay even asked the Philippine Historical Association to persuade him to do the same,
When the book was published, the sectarian press launched a hatchet job on it. The prolific anti-communist writer Simeon G. Del Rosario even wrote a pamphlet condemning the book as Marxian, communistic, and anti-Catholic. Looks familiar? Little seems to have changed. So sinulat ko ito noong 2021. So, ayan yan ang nangyari dyan. Having been educated from the University of the Philippines, many of us thought that the revolt of the masses was not so much a biography of Bonifacio, but rather a justification of Emilio Aguinaldo's decision to execute Bonifacio due to the emphasis on Bonifacio's lack of sabi to lead the revolution. Part of this suspicion stemmed from Agoncillo's foreword in the first edition itself, which states, "With the help of General Emilio Aguinaldo, who was very cooperative with me, I was able to throw light on hitherto obscure and highly controversial episodes, thereby correcting serious mistakes and misconceptions about some phases of the revolution. Notwithstanding the fact that Aguinaldo's wife Maria was an Agoncillo, there was also that lingering unverified folklore I heard among my professors that in Aguinaldo's deathbed, he purportedly told the historian, 'Ikaw na ang bahala sa akin sa kasaysayan.' Yeah. That is why, to the shock of my life, I was shown in a recent visit to Leon Gallery a letter of Aguinaldo addressed to President Elpidio Quirino. This is before magsaysay. Typewritten in Spanish and signed on Asociación de los Veteranos de la Revolución stationery dated 29 June 1948, which stated that Agoncillo, whose pen name was Elias, does not deserve the honor of winning the contest because Aguinaldo felt that there was favoritism among the judges, and that the author made gross distortions of historical facts and irresponsibly degraded his honor and integrity. And it being understood, moreover, that in such a book in the contest by Teodoro Agoncillo, many crimes of childishness and irresponsibility have been manufactured and used. Komo na si Aguinaldo ay matagal ng patay, ay hindi lamang naililibing pa, bitterly violating the historical truth of our sacred revolution, using my name with emphasis, even without my authorization and knowledge." Question arises from this letter. Aguinaldo also joined the same biography contest using the pseudonym Dalomag, an anagram on his nom de guerre. Was he just bitter? Was Agoncillo not aware of Aguinaldo's real sentiments on revolt? That is why it was absent in the second preface? Or did the cooperation from Aguinaldo come after this letter? We can only know if a copy of the contest draft is found somewhere. Despite this, revolt remains an important classic on the Philippine Revolution and in itself a part of the history of discourse. And Agoncillo's legacy as a pioneer nationalist historian remains solid. So there you go. Yan po yung kwento ng Revolt of the Masses. Now, of course, sabi nga natin, red tag ito ni Simeon Del Rosario, yung isang #1 red tagger nung unang panahon sa mga scholars. Oh. Pero yun na nga, kung titignan mo, he was just telling the story of the revolution. But since revolution nga yung gusto ng mga komunista, parang ang dating nga parang nagpapander sa mga communists. Dito na rin nakita natin yung yung pinapakita na yung kasama daw ni Andres Bonifacio na nag-alsa ay yung masa. At in a way, dito na rin makikita na yung narrative na sina Aguinaldo ay elite, diba? So, against Bonifacio na masa, ganun. At saka yung parang misconception na parang mahirap si Andres Bonifacio, although dito hindi naman sinasabing ganun, was in a way because of the simplification when we imagine that Andres Bonifacio led the revolt of the masses. Diba? So, ito na yung simula na si Teodoro Agoncillo will be a critical writer of Philippine history. Now, he started in literature, pero ang galing niyang sumulat. Kasi he was a scholar. So, meron siyang analysis, historical analysis, but he can write it like a literature person, like a novel. Ganon ng Teodoro Agoncillo. That's why he was so beloved as a historian during his time. No? Now, if you're going to read Jim Richardson's work, may mga little corrections na lang, but still,
one of the basic texts and it stands out is Revolt of the Masses by Teodoro Agoncillo. Diba? The story of Bonifacio and the Katipunan. Now, around the same time, hindi naman around the same time, kailangan kong makita yung, I just have to be sure, so, I just, ano yung tawag dito, yung, sino ba to? Okay. A pastor visited. So around this time din, no, nung panahon ng Cold War na tinatawag natin. So okay, the Philippines a pastor visited mga 1970s. Although of course, as we know, Renato Constantino was already writing his essays, his articles about history, and especially yung kanyang tawag dito. Ayan, so by the way, before Constantino, let's go to Teodoro Agoncillo first. He will write another book entitled Malolos Crisis of the Republic. Eventually, he also wrote about the fateful years of Japanese occupation of the Philippines. So, yun yung mga naging specializations niya as a historian. Now, but his most famous work, I will argue his most famous work is this. Because it was used as textbook from the 60s, no? And tandaan yung mabuti to. Nakatatlong major editions to na nagpalit ng author. Now, there are 8 editions pero 3 palit ng co-author. So, History of the Filipino People. So, you have Agoncillo and Alfonso. Hindi si Ian, Si Alfonso, si Oscar Alfonso. Agoncillo and Oscar Alfonso, yun yung first History of the Filipino People. Kasama niya rin sa UP. Eventually, he found a junior writer by the name of Milagros Guerrero. So si Mila Guerrero, my mentor, when I was, nung pa-retire siya, ako ay nag-aral under her and during my masters. So si Milagros Guerrero, Agoncillo and Guerrero. So 6th edition is one of the more popular editions of this. And eventually, yung 8th edition, which was after he died, they took away all the chapters of Guerrero at pinalitan ng mga chapters si Samitan, ni Bernardita Churchill, and it's just named History of the Filipino People by Teodoro Agoncillo. Parang they updated it after Agoncillo died already in, I think, 1984, if I'm not mistaken. So, yan yung ano yan. Yan yung, now, if you want a more detailed information about this book, the history of the Filipino people, the history of the book itself, Von Tutanes have a fantastic article about that. Fantastic article. And nirentag din yan. Kasi nung panahon ng bagong martial law, yung mga first quarter storm, talagang pag nakikita yung pulang bandila at si Bonifacio, talagang gusto talagang i-rentag ng mga tao. At sinasabi siya, Teodoro Agoncillo daw ay komunista. No? But this is really ridiculous. No? Yan ang hirap. Kasi hindi naman ideological yan, di ba? I mean, yes, in a way ideological, but it's really about, scholarship, ano ba yung kasaysayan, totoong kasaysayan. Tingnan nga natin muna yung mga comments niyo. Okay. Ayan, ang dami na. Yeah. Arlene Katagman, Lubas Elementary School, Magpet East District, Cotabato Division. Jerome Balonso Vito, Gilong Wiley Borromeo from Binangonan, Rizal. Rica Año Nuevo, watching from Quezon City. Dennis Dico, watching from Monumento. Magandang gabi po. Ito, Monumento. Yan, there's Bonifacio. Ito yun, no? Ito, yan. Ito na. Yan. Okay. Okay, let's go to Renato Constantino. So, si Renato Constantino, kung tutusin, ay isa siyang isa siyang assistant ng mga politicians like Recto, no? So
kung tutusin, hindi siya talaga, kumbaga, historian na masasabi natin na, by training. Pero ano siya, he was a writer, he was a journalist, and he was a diplomat. Diplomat yan. But eventually, he created write-ups, like The Miseducation of the Filipino, kung saan pinakita niya yung in an essay, yung kasaysayan ng edukasyon, kolonyal na edukasyon. Yung nag-aral tayo pero hindi tayo natuto. Okay, question, ano ba yung natutuhan natin mula sa mga Amerikano? So, The Miseducation of the Filipinos. Eventually, he wrote an essay about Rizal. Yung Veneration Without Understanding, which he delivered in the 1960s as a Rizal lecture. Pero binabanata niya si Rizal. Not as a hero, but as a national hero. So, dito niya sinasabi na the national hero is a revolutionary in other countries. Why was Rizal against the revolution? So we're not questioning why he is a hero. He was a hero, and there was a context to that na siya ilustrado. But in today's context, we do not need a national hero, a leading hero like him. Parang ganun. Because one, he was anti-revolution. Two, he was an American-sponsored hero and all of that. Now, future historians will answer these allegations like Floro Kibuyen, John Schumacher. Pero, kumbaga, it stands, It stands. It stands. What do you mean? Hindi it stands. Sorry, may nag-ano kasi. May kumatok, kaya medyo nagulo ako. Ngayon, parang hindi naman discredited, pero kumbaga may answer na tayo. Kasi 'di ba parang national hero natin si Rizal eh. So parang ang dating nga siniraan ni Renato Cosentino. And in fact, when he delivered this lecture, yung merong famous urban legend, kaming mga nasa Philippine Historical Association, na tumayo daw si Esteban de Ocampo at tinawag niyang sinungaling sa lecture na yon si Constantino. Now, I do not know the veracity of that oral tradition sa amin sa PHA, but it tells you of how people reacted. Eventually, of course, Esteban de Ocampo, who was a president of the PHA and also a public historian, in his columns and in his writings, answered the question, why is Jose Rizal our national hero? At may monograph siya dyan. So, yun. Now, according to Constantino, the real hero that we need are the masses, are the people. So, kung tutusin, kung titingnan mo, ang taong bayan ang kumilos para sa kanya, ang masa ang siyang tunay na bayani. Now, kinakanta ng mga aktivista yan. Ang masa lamang ang siyang tunay na bayani. So, ngayon, kung titignan mo eventually, ibig sabihin may pagka-critical sa status quo, may pagka-critical sa sa Amerika, si Renato Cosentino. So, marerentag din siya. Kumbaga, pero, well, I do not think he was like shall we say, a rebel in the sense of the rebel, NPA rebel, But he was, in a way, sympathetic to the plight of the poor and the nasa laylayan. So, he wrote a version of history that focused on the struggle of the Filipino. And he really called it, we have to have a past that is usable. Yan, sa kanya galing yan the usable past. So, naging famous din na textbook, yung tinatawag natin na eventually, no 1970s, A Past Revisited, Volume 1, and The Continuing Past, which was co-written by Leticia R. Constantino, his wife. Alam nyo, sabi naman ng iba, wala daw sinusulat si Tato ang kanyang nickname, na hindi dumadaan kay Ma'am Leti. So, na-meet ko si Ma'am Leti bago po siya sumakabilang buhay at around plus 90, nagbo-ballroom dancing pa si Madam. No? And she gave me her books. That's why, and she signed it.
Renato Constantino and her book. So, kanila naman yon dahil ang galing din daw ni Ma'am Leti. Oh? So, yan. Yung Constantino, eventually, dyan, yung mga yung family ni Cara David ay galing dyan sa mga Constantino. Oh. So, yeah, kasi si Cara David, ang anak niya ay si Karina Constantino, na napangasawa naman si Randy David. Yan. So, yan yung mga relations dyan. Okay, Christopher Rinalves Baluyot, hello, my dear friend, my classmate. Oo. Arvin Francisco, Talavera Senior High School, Humes Faculty. Junel Gokong, good evening po, watching from Kauswagan Elementary School, SDO Davao Oriental. So yan, si Ma'am Leti Constantino. So silang gumawa ni Sir Tato ng aklat na ito, A Past Revisited and the Continuing Past. Ayan. So yun ang ating makikita dyan. Okay, so titingnan natin, dito na papasok yung parang ito na yung sina Teodoro Agoncillo, Renato Constantino, ito na yung tradisyon na mas kilala sa tinatawag na nationalist historiography. Nationalist historiography. Okay, so again, bakit nationalist? Kasi una, they actually parang ang focus nila ay paano tayo naging nation through the struggles of our people. Yan yung nationalist history. Pero kung titingnan natin yung nationalist history nila, sa wika, Ingles pa din. Ingles pa din yung salita. Ingles. So, of course, isasalin yung kay Constantino sa wikang Tagalog, Filipino, pagdating ng panahon. Pero Ingles yan in original. So, eventually, of course, or eventually, around this time, ito na nga yung humihingi ng pagbabago yung mga kabataan, late 1960s, early 1970s, magkakaroon ng hippie movement, flower power, ban the bra, burn the bra. So, yung mga changes na yun, yung mga ganong mga trends, pupunta rin sa Pilipinas yun. Mahahagip natin yung hangin na yun. And eventually, what will happen to us is, dinahagip natin yung hangin na yun, magiging radicalized din yung ating mga universities. So, around the same time, 1968, 1969, nitatatag yung Communist Party of the Philippines and then eventually the New People's Army. No? At may mga groups of students, organizations at that time like the Kabataang Makabayan, the National Union of Students in the Philippines, NUSP, no? May mga medyo, may mga National Democrats, ito yung parang sinasabi nilang radical daw, no? Radical. Well, you have the Social Democrats, which are the more moderate activists. But more or less, parang at that time, yung mga writings ni Agoncillo, no? Ni na Constantino, medyo magkakaroon ng effect din sa radicalization na ito. Pero pinakamatindi dyan, yung sinulat ng isang tao na ang pangalan, nagtago sa pangalang Amado Guerrero. So si Amado Guerrero, sumulat siya ng isang libro, ang tawag Philippine Society and Revolution. And I talked about the tripartite view of history during the time of Rizal and Bonifacio. Ni-resurrect ni Amado Guerrero yung tripartite view of history through this writing. Bakit po? No? Kasi, ito early 70s na to, nasalin din to sa wikang Pilipino, Lipunan at Revolusyong Pilipino, LRP. So nung una, do sa analysis ni Amado Guerrero, sinasabi niya, so nung unang panahon, walang property ang lahat, ganyan, yung lahat ng resources ay property ng bayan. Dapat yung Espanyol, ipapakilala nila yung mga ismo. Kolonyalismo, di ba? Pero ano yung tatlong ismo na naging pangunahing problema ng Pilipinas? Nagkaroon ng concept of property. Nagkaroon ng feudalismo. So yung mga hacienda, yung mga landlord, feudalismo yan. Merong imperialismo. So yung imperialism ng Espanya, imperialismo, feudalismo, at yung pangatlong ismo na problema ng bayan, ugat ng problema ng bayan, bureaucrata kapitalismo o bureaucrat capitalism. Nadala naman ng mga Amerikano.
So, pag titingnan mo, ang kalagayan noon, ito yung kasaysayan noon, at kalagayan ngayon, ito ang kalagayan ngayon. Tapos sinabi niya yung kahirapan, yung mga yan, pakikialam ng dayuhan, etc., etc., corruption, at sabi ni Amado Guerrero, ito yung ito yung pwedeng gawin natin para matamo natin yung estadong perfect. Kumbaga yung ma-distribute ang wealth, no? So yung wealth, ilan lang tao i-distribute natin sa masa, babalik na rin ng tatsulok and so on and so forth. So it's a tripartite view. Noon, ngayon, bukas. Liwanag, dilim, liwanag. Pag nag-revolusyon. So basically, it's a radical document. No? But, in all fairness to the author of this work, if you're going to look at Philippine problems, I still believe that tama siya. Yan ang problema ng Pilipinas. Yung pang-aabuso ng mga negosyante, corruption ng gobyerno, yung pakikialam ng dayuhan, diba? Yung pagmamayari lang ng iilan ang mga resources ng Pilipinas. This is still the problem today. And in a way, tama si Amado Guerrero doon. You might not agree with this solution, pero tama si Amado Guerrero doon. Okay, now, if you look at Amado Guerrero, sino ba itong Amado Guerrero na ito na naging influential? Marami ho ang pumasok sa NPA dahil na-convince po ng kanyang mga sinulat at mga speeches at iba pa. Isa po dati siyang English professor sa UP and siya po ang Amado Guerrero po o Beloved Warrior ang tawag ay nom de guerre ni Jose Maria Sison. Jose Maria Sison. Siya po ang founder ng Communist Party of the Philippines. Joma Sison. Siya po yun. So, ayon kay Atoy Navarro, kung titingnan natin yung historiografiya, may ambag si Jose Maria Sison sa pagkakaroon ng pagsusulat ng ibang perspektibo ng kasaysayan ng Pilipinas at doon sa pag-resurrect doon sa tripartite view of history. So, yun po. So makabilang buhay na po. Actually, kahit na po hindi naman ako radical man tatawag o far left, no? Ako po I am a professed socialist in the social democrat sense. No? Democratic socialism, I mean. Pero alam niyo yun, parang malaki pa rin yung pagrespeto ko kay Joma Sison. At kaya nga ayun, I would have wanted to meet him and I hope that there was peace talks before, but yun na nga, sumakabilang buhay na nga siya. So hindi ko siya nakilala. Although may sinaid siyang libro para sa akin, kaya tuwang-tuwa pa rin ako. Nagpapasalamat ako kina Miss Chrissy Conti for facilitating that. Okay. Akin ay Suwa. Maraming salamat sa information, Doc. Listening from San Beda University, Rizal Faculty. Mark Lester Vaselis, magandang gabi mga kakampon ng kasaysayan. Mabuhay ka, Mark Lester Vaselis. Ayan. Alright. Sige. So, ituloy natin yung kwento sa panahong ito. No? So, ayan na nga, no? Ayan na nga yung si Amado Guerrero. Now, punta natin yung so, syempre, ipoproklama yung martial law. Pag pinoproklama naman ng martial law, si Marcos would want to write Philippine history just like Winston Churchill wrote the history of the English-speaking peoples. Si Churchill kasi, di ba, babasahin niya yung sources, meron siyang magsasalita siya, meron siyang mga taga-sulat, scribes, yung lahat na sinasabi niya, titignan ni verify tapos yun, nagiging libro. So, si Marcos, nangarap din na ganun. So, mababasa natin itong lahat hindi ko iniimbento ito. Mababasa natin ito sa isang napakahalagang aklat na pinanutnugutan ni Maria Bernadette L. Abreva at si Dedina A. Lapang na nagpasulat nga si Marcos ng kasaysayan. Okay, magbabasa natin yung kwento sa paksa, paraan at pananaw sa kasaysayan. Okay. So, sinulat dito ng mga historiador
na naging bahagi ng project na nagpasulat si Marcos sa kanila. So, meron silang point person. Ewan ko kung babanggitin ko yung pangalan niya. Kinuha sila yung servisyo nila, no? So, isa sa mga kinuha, sige, banggitin natin. Kung di ako nagkakamali, si Serafin Quezon yung isang nag-broker. Kung di ako nagkakamali, no? Si Serafin Quezon, yung nag-broker nung deal. Si Serafin Quezon nun nasa National Library at National Historical Commission of the Philippine Institute, kung di ako nagkakamali, no? Kinuha niya na historians, yung mga kaibigan niya. Si Seo Salazar, nakulong yan ng martial law. Kasi kinwestiyon niya yung Tasaday, tapos pinagtawanan niya yung isang aklat na parang sumulat parang elementary, sabi niya. Yung libro ni Marcos na Today's Revolution, Democracy. Tapos, nagalit yata si Marcos, yung pinakulong si Seo Salazar. Yun yung kwento nila, no? But, pinalaya si Salazar, no? Nagre-report siya sa military, no? Dahil ganun pag pinalaya ka, magre-report ka, etc. etc. But anyway, ang nangyari dyan ay eventually siya ay kinuha ni Quezon. And ang dahilan niyan ay mayroong isang Australian company na gustong sabihan ng gobyerno na magsusulat sila ang magpopondo ng pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas through a 10-volume encyclopedia called Filipino Heritage. So, anong nangyari si Alejandro Roses yung mag-i-edit. Napakagaling niyang coffee table book na yan. Pero hindi nagustuhan ni Marcos kasi parang sabi niya, bakit Australiano yung gustong gumawa nito? Kikita sa gobyerno ba? Sabi ni Marcos, parang why not na magkaroon na tayo ng kasaysayan na isinulat natin? So, despite the fact na critic si Salazar ni Marcos, nakita ni Salazar yung kagandahan ng purpose ng project. So, of course, secret ito yung special project na tinatawag, umayag sila, no? Na sumulat kasama si Samuel K. Tan. Sinulat nila yung outline ng tadhana. And supposedly 21 volumes ito, pero eventually napaikli, hindi natapos, tapos nagkaroon ng dalawang abridgment na I think ilalabas ang abridgment soon, yung dalawang volume na abridgment. But this is what I'm going to tell you, no? Aside from the outline, yung ibang volumes na lumabas are purely historical o authored by Marcos supposedly, pero most of them were authored by Salazar and Tan. No? And other historians. No? Magagandang mga work. So, halimbawa, yung Tadhana Volume 2, Part 1, Encounter. These are like detailed accounts of the Legazpi expedition and yung pag-encounter nila with Filipinos and, from various sources na nakuha nila dahil may pera sila from the government, naglakbay sila sa Europa, kinuha yung mga sources, alam niyo yun? So, ang ganda ng pagkasulat. Ilan lang ang mga histories of kasi di ba pagdating ni Legazpi, after that, di ba, yung mga reduction, after that, parang makakalimutan na yung 1700, 1600, 1700, so sinatawag na 18th and 19th century. Sorry. 17th and 18th century, I mean. Makakalimutan. Pero nandun, kung halos kompleto yung account, or I mean, not really complete, pero komprehensibo yung account. So, kung tutusin, yung mga lumabas na volumes, maganda ang historiography. At maliban sa pangalang Marcos, walang about Marcos. Kasi di ba laging ipinapalagay na yung tadhana ay parang palalabasin na si Marcos ang nakatadhana na mamuno sa bansa. Well, ganun siguro yung unang gusto.
Pero nung sinusulat yung libro, talagang hindi naman binabanggit si Marcos dun sa teksto nung kasaysayan. It's just really history. And Filipino perspective. Nandun na kayong Austronesians eh. Nasa outline ng tadhana, yung Austronesians, na ituturo lang ng marami by the 1990s. Oh? So, yun yung makikita natin dyan. So, in all fairness, kahit si Marcos ang gumawa nung tadhana, supposedly si Marcos, probably checked the manuscript. It's the historians who did it, and it's very scholarly. So, liban doon sa pangalan ni Marcos, na parang in a way, parang distortion, kasi hindi naman talaga siya yung sumulat. Parang inedit niya lang siguro, or what. Diba? Tapos yung mga stylistics yan, yung style, diba, suabe, kasi may mga editor. Hindi ko alam kung sino yung stylistic editor ng tadhana eh. Pero, yan, diba, maraming writers kasi noon nakasama si President Marcos, mabubuting tao din, yung mga Adrian Cristobal, di natin alam kung na-involve sila sa tadhana eh. Pero, yun, I don't know, I have to check again my sources. I wrote an essay about that, nasa FB yan, hanapin nyo lang. Yung ang dapat na tadhana ng tadhana. Yun, anyway, sige, tingnan natin. Christine Baniken de la Cruz, bilang historiador, ano dapat ang dapat bigyan pansin sa martial law kapag ito ay tinalakay? Manood na lang kayo nung mga lecture ko about martial law kasi nandoon, kumpleto. So, Xiao Chua martial law lecture. Pakilagay, ano na lang yun, no? Romel Carl, sige, try natin. Ben Band, sa papakinig na kasaysayan sa perspektiba na walang kinikilingan. Well, may kinikilingan naman ako kasi hindi ko naman, inaamin ko naman lahat ng kinikilingan ko. Pero parehas ako. Parehas ako sa ibang perspektibo, kumbaga. At kung sa usaping Marcos, kinikilala ko naman yung mga achievements niya kahit na binagsak talaga niya yung bayang ito. Binagsak niya talaga. Pero marami siyang achievements. Sige, binibigay ko naman talaga yun. Anyway, that said, yun na nga, no? We're talking about the writing of history, and Ferdinand Marcos tried to write Philippine history. Yun yung sinasabi natin, with the help of some historians. Now, hindi lahat sila nagtagal dyan. After publishing about 3 volumes, umalis na si Seo Salazar sa project na yan, pumunta na siya ng Germany, no? Hindi umabot, no? Ang na-publish lang dyan sa tadhana, the history of the Filipino people, Volume 2, Part 1, Volume 2, Part 2, and Volume 2, Part 3. So, ang story na hanggang about 1811 or something. No? Yun na hanggang doon lang. Di na nasulat yung Philippine Revolution except doon sa abridgment na lalabas. O 2-volume abridgment na lumabas. The first volume up to the Philippine Revolution, I think, was released. The next volume was not released. So, and then there are 2 volumes. Tama ba? No, only 1 volume on the geological history of the Philippines, which is the first geological history book on the Philippines. Yung Tadhana, Volume 1, Part 1. Oh? Volume 1, Part 1. Geological history of the Philippines. Scientific yun. Napakagaling. So yan ang lumabas. 21 volumes sana yan, pero eventually sabi nila, di natin matatapos to mga kapatid. So, paikliin natin, ginawang 2-volume abridgment, inabot ng EDSA Revolution, 1 volume lang ang lumabas. At very limited pa yung circulation. Nakakuha ako ng kopya niyan because of Dr. Luis Derry, who actually happened to write in that, happened to work for the Tadhana project. No? Ayan, sige. So, punta natin ngayon yung, ano ba to? Ano ba yung next? Bago natin puntahan yan, yung 846 na, no? So, magko-conclude na rin ako. Puntahan muna natin eventually yung rise of the local histories. So, remember, meron ng lokal na kasaysayan, yung mga probinsya, pero hindi mga historiador ang gumagawa. Hindi mga historiador. Hindi mga historiador ang gumagawa. Ang gumagawa ay mga journalist. So halimbawa, sa Tarlac, ang
ang gumawa ng kasaysayan, no, sa Tarlac ay isang journalist na ang pangalan ay Catu, Vicente Catu. So nilalabas nila yung kanilang mga sinulat tungkol sa local history sa mga newspapers, ganun. Now, meron ng ilang mga aklat, pero sa totoo lang, ang mangyayari dyan, may ilang mga tinitignan tayong mga nagpasimula nung tinatawag natin na Philippine history through, ang tawag dito? Ng local history, no? Na academic, na nagsasite ng sources, mas scholarly ang tawag, no? So, ilan sa mga ito, sige, tingnan natin, no? Ang sinasabing isa sa mga nagsimula niyan ay yung The Pampangans ni John Larkin. No? Noong 1963, pumunta siya sa Pilipinas at lagi siyang pupunta sa Pilipinas. At yung The Pampangans ay nirelease noong 1972. So John Larkin, actually yung local history ng Pampanga na ito, very scholarly. In fact, hanggang ngayon, ay talagang matibay ang scholarship nito, although may mga ilang mga pagdadagdag na yung mga Kapampangan scholars tulad ni na Roby Tantingco, ni na Joel Pabustan Malyari, ni na Ian Alfonso, at marami pang ibang historiador, sina Mike Pangilinan. Pero yung basic na history ng Pampanga ni John Larkin, talagang yan, solid. Nagsasite siya ng sources. So yun, yung isa sa mga unang tinatawag na isa sa mga unang local history na academic ay itong The Pampanga si John A. Larkin, no? So, by the way, eventually of course, makikita natin na sandali, hanapin natin yung sa Cebu, nagkaroon din ng ng movement na magkaroon ng Cebuano Study Center. So kasabay nung kay John Larkin ay yung Cebuano Study Center was conceived 1972 ito by Joseph Goertz 1972 in response to the growing demand for researches in local history according to the website of the USC, University of San Carlos, no? And vernacular literature. The Cebuano Study Center was established in 1975 under Resil B. Mujares, national artist of course, as its first director. So yan, no? So, ang mangyayari dyan, magkakaroon na isang formal study center na pupuntahan ng mga scholar para sila'y magsulat doon, mag-research, yun yung Cebuano Study Center, 1975 pala yan, 1975. Resil Mujares, of course, nandiyan sina Erlinda Alburo, no? Na mga magagaling na mga Cebuano historians at eventually madadagdagan pa ng iba pa, na marami pang iba. No? So yun, no? Makikita din natin na isa sa mga sumulat ng Pilipino naman, yung kasaysayan ng Baliwag, Bulacan, na din, scholarly din, napakagaling din ito, ay yung Baliwag Then and Now ba yun? Yeah, Baliwag Then and Now. Yung Baliwag Then and Now ni Rolando E. Villacorte. By the way, Baliwag Then and Now was 1970. Actually, wow, mas nauna pa pala kay Larkin na lumabas. Baliwag Then and Now. Oh, yan. Rolando Villacorte. So, yan, we have to correct. Larkin, of course, was one of the. Pero, isa sa mga una talaga, mas nauna pa pala sa kanya, Baliwag Then and Now ni Rolando E. Villacorte. Oh. Si Villacorte, di ba, parang di na masyadong naririnig kung sino siya. Rolando Villacorte. Nasa namin yan, doon sa kanyang, doon sa, Rolando Villacorte. Rolando Villacorte. Rolando Enrile Villacorte. Ayan. Taga Baliwag, Bulacan. Oo, Villacorte. Yung 8:52 na. Sabi na si Villacorte.
Yan, Rolando E. Villacorte. Pabigyan natin siya ng muka para magkaroon siya ng muka sa ating kasaysayan. Yan. Rolando Villacorte. Ayan. So, yun, no? Eventually, of course, magkakaroon ng rise ng mga study center. So, from Cebu, yung susunod na, na kilalang study center, yung Tarlaqueño. Hindi ko na alam kung meron pang ibang sumunod after Cebu. Pero yung Tarlaqueño Study Center na ginawa ng isang Amerikano yan na teacher sa TSU, Tarlac State, TCT pa no, Tarlac College of Technology, no? Ngayon ay Tarlaqueño, Tarlac State University. Dati TCT, Tarlac College of Technology. Ang founding ng Tarlaqueño, established in 1984 by the late President Jack Smith. Jack Smith, presidente ng TSU, na eventually ay ang talagang isa sa mga nagtaguyod ay as director, long-time director, ay si Lino Lenon Dizon. Lino Lenon Dizon. So si Lino Lenon Dizon, na istorya ng Tarlac. Napakatindi pong historiador po nitong taong ito. Dahil taga-Tarlac ako, syempre, idol ko ito. Wala kaming, actually ang nakakalungkot lang sa nangyari kay Sir Lino, parang for many years, siya yung single-handedly nagtaguyod ng kasaysayan ng Tarlac, pero hindi maka-take off sa local kasi hindi siya sinusuportahan ng mga nasa gobyerno. Wala sila, I'm sorry, taga-Tarlac ako marami sa kanila walang pakialam sa kasaysayan at pinakita talaga nila na hindi sila interesado. No? Marami sa mga administrador doon hindi interesado sa kasaysayan. Sinawalang bahala nilang center. Kaya talagang si Lino ang nagtaguyod at yung ilang mga kaibigan niya. Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot. Hopefully now with the Governor Susan Yap, lumalakas po yung culture and arts sa probinsya natin. Pero hopefully magtuloy-tuloy pa. Nagkakaroon na nga ng mga project doon si Sir Lino Dizon at yung iba pang historiador ng Tarlac tulad ni si Ronnie de la Cruz ng Bamban Tarlac, na tuloy-tuloy na makapagsulat at makapagtaguin ng kasaysayan. Of course, susunod na rin dyan after ng Pampanga, syempre nandyan yung mga iba't ibang study center, Bulacan Study Center, may eventually after Mount Pinatubo eruption, yung Kapampangan Study Center, nandyan yung Tayabas, yung bahay saliksikan ng Tayabas, no? Of course, bahay saliksikan ng Bulacan pala yung Bulacan Study Center, bahay saliksikan ng Bulacan, at marami pang iba. So, ngayon, meron ng tinatawag na Local Historical Committees Network, kung saan malakas yung pinapalakas nila yung networking nila para sa, kasi may mga bayan pa rin na walang local history. Yun ang masasabi natin. So, mga 1970s, masasabi natin kasabay nung pag-rise ng nationalist ay na-realize din nila na dapat magkaroon ng scholarly based on hindi lang yung mga journalistic, based on yung mga folklore o mga kung ano-ano mga kasabihan, isang honest to goodness, historically researched local histories. From Villacorte to Larkin to Lino Dizon to yung sina Erlinda Alburo and Resil Mujares to Lino Lenon Dizon, eventually Cavite Study Center, of course, Emmanuel Franco Calairo, Tayabas Study Center, Ryan Palad, no? Sa Bulacan, of course, hindi lang yung Bulacan, yung bahay saliksikan ng Bulacan, kundi yung Samahang Pangkasaysayan ng Bulacan, Jaime Veneracion na gumawa ng kasaysayan ng Bulacan noong 1980s, no? Under bagong kasaysayan. Ang dami ng developments po ngayon. Napakarami ng development. Ngayon, pinapalakas na ho ng mga batas yung pagkakaroon ng Cultural Affairs Office, aside from the Tourism Office. No? Ayan, tulad nito, si Arvin Francisco na gumawa daw ng local history at etnografiya ng Talavera, Nueva Ecija as part of his grad school requirement. Ito rin si Romel Espejo ng Llanera, Nueva Ecija na ako ay naging guest ng Llanera. Sa Talavera, masarap yung dyan, yung isang restaurant dyan. No? Nakalimutan, Rositas ba?
I forgot, no? Diyan sa ano, ang sarap nung pagkain. No? Si Romel Espero, in-invite nila ako. Kasama yan si isa sa mga tagapagtaguyod nila, si Tongkat Ali ba yun? Ang pangalan niya? Tongkat Ali. Joke lang, si Ali Tongkat. Oh, Ali Tongkat ng Llanera, no? Ayan, in-invite nila ako for the Cry of Nueva Ecija, no? Na pinangunahan noon ni Llanera. Ako yung naging guest speaker nila, no? Okay, pagod na ako. 8:58 na. So, itutuloy natin yung kwento. So, nasa batas militar na tayo. Titingnan natin, late 1970s. May bagong trend na papasok sa historiografiyang Pilipino. Late 1970s. Abangan ang susunod na kabanata. Yan. Salamat po. So sige, no, lahat kayo, nabasa ko na yung mga shoutout nyo. 25 people watching, salamat po, no? Baka may mga nagme-message pa dito, wala, okay na, no? Oo. Sabi Kuya Cloyd, sino to? Wala ako. Yeah, hello Mika Merhenyo, kumusta ka? Oh, Mika Merhenyo, bienvenido. Ayan, Mika Merhenyo. Ayan, alright. Meron pa ba? Meron pa bang hahabol sa pagbati? Okay, mukhang wala na. So, sige. Oo, wag muna tayo. Next time na kayo magtanong. Pagod na ako. Ariel Angelica Diwa, thank you po. Pagod na po ako. Kanina pa akong umaga nagsasalita at wala pa akong pahinga. Yan. Oh, okay naman, share. Thank you so much. Mark Briones Chua, my brother. I love you very much. Kasama ng ating family at si Mais. Ayan. Sige. Yeah, I'm quite tired already. Sige. I'll see you again in 2 weeks, hopefully. Pasensya na kayo kung medyo erratic yung ating episode. Pero napaka-busy natin and we're 24 units. Thank you sa Department of History for giving me workload and for giving me work and I'm blessed because of this. But yeah, medyo erratic yung schedule natin ngayon, so please bear with us. Minsan bigla na lang tayo magbo-broadcast. Thank you Vibal for your patience, kay Bujay, thank you so much. So again, ganyan pong sinulat ang ating kasaysayan. So ako po si Xiao Chua na nagpapaalala. Ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga at magkumpara. Bago ako matapos, gusto kong pasalamatan ang Onesimus sa Mega Mall at kay Tony Olaes ng The Filipino Story, kay Glenda ng The Filipino Story sa pagbibigay sa akin ng bagong set ng Barong Tagalog at Polo Barong na suot-suot ko ngayon para sa ating kasaysayan kay Saya at sa ating Ask Xiao sa The Filipino Story. Nagpapasalamat din ako. Gusto ko rin kayong anyayahan lahat sa Philippine Historical Association Conference at puntahan nyo ang Vibal Group at ang aking book signing din sa ibang company. Puntahan nyo po sa week na ito ang Manila International Book Fair. Manila International Book Fair. Yes. And by the way, bukas na rin po ang ating National Library of the Philippines Permanent Gallery, kung saan naroon po ang mga dokumentong nagsilang sa ating bansa. Dami-daming ganap ng kasaysayan. Matuwa po tayo. Yeah. Ask, shall, and you shall receive. Sabi nga ni Mark Lester. Salamat po. Thank you, Mark Lester. Alright? Sige po, muli, ako po si Xiao Chua. Maraming pong salamat and bye-bye. Sa puso't isip laging
pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mula sikulan hanggang mabulis, hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanan, kasaysayan ng Pilipinas.